To continues po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, may sinabi po dito, Jeremiah 3:15. Mas maganda ito pagbasahin po natin, no? Ito po ay salita ng Diyos, Biblia. Hindi po natin kinukuha sa Google o kaya sa cellphone. Sa Biblia po tayo kasi ito nga ay Holy Bible, no? Sapagkat pag sa Biblia po tayo kukuha ang revelation po na galing sa Panginoon, no? Magre-reveal po siya sa bawat basa natin, sa bawat pag-open natin ng Biblia, ay andun po agad ang revelation po ng Holy Spirit. Sabi po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi niya, "Then I will give you shepherds after my own heart." Shepherds, kung sa King James Version, ito po ay pastors who will lead you with knowledge and understanding. So dito sa NIV version, sabi niya, "I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding." Pero sa King James version po, sinabi niyon, "I will give you pastors after my mine heart, after my mine heart, who will feed you with knowledge and understanding." So, Panginoon po pala, ang Diyos po pala ang pumili sa isang pastor, hindi although may nag-appoint po, no? May nagsabi po na anak ng Panginoon o kaya isang pastor na ikaw ay magiging pastor ka, may potential ka o kaya may revelation ng Panginoon sa akin. But ito po ay Panginoon talaga ang nagpili para magiging pastor ka, para andyan ka ngayon na sa kalalagyan mo. Kaya naman po, to pastor a church is a calling before created the world. He knows kung sino ang kanyang pinili. Alam na po niya kung sino ang kanyang pinili. Bago pa man po tayo, hindi pa po tayo iniluwal ng ating ina, ay mayroon na po. Kaya ngayon, kung ikaw ay nagiging pastor, ito po ay pinili ka na ng Panginoon noon pa. Din sabi din dito sa 1 Corinthians chapter 1, I think in verses 26 to 31, isang konfirmasyon naman ito. Corinthians 1. Mas maganda talaga basahin natin para ay talagang mapapatunayan natin, no? Kasi bilang isang born again Christian, tayo po ay according to, no? Based tayo sa scriptures po. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31, sabi niya, "Brothers and sisters, think of what you were think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord." Hallelujah. Praise God. So dito po mga kapatid, kaya pala, kung ma-experience po natin, ang pagiging pastor ay hindi po base sa standard po ng mundo. Kasi kung standard ng mundo, kailangan may doctorate, masteral, o talagang graduate na ano. Kasi makikita natin, hindi lahat ng pagiging pastor ay kailangan masteral, doctorate. Ang iba nga, may mga pastor nga tayo na hindi nakagraduate ng elementary.
Kasi nga ang Panginoon, pumipili ang Panginoon ng hindi ayon sa standard ng tao, kasi kung standard ng tao binabase niya sa certificate, sa diploma, pero ang Panginoon po hindi. Para ipaalam po sa atin na ang tao ay may limitasyon. Ang tao po ay limitado po, 'no, may hangganan, hindi gaya ng Panginoon na ito po ay, limitless, 'no, na ang Panginoon po ay ika nga sa Ephesians chapter 3 verse 20, ah, He is able to do exceedingly abundantly beyond, 'no, beyond siya, 'no, surpassing all limitation, sobra-sobra, umaapaw siya, lagpas-lagpas po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman po ang pinili ng Diyos, 'no, ang pagiging pastor po ay hindi po basta-basta. Hindi dahil, graduate ka o ano man ang natapos mo, dahil ikaw ang nakapag-aral diyan sa loob ng sambahan, sa tingin mo sa sarili mo mataas ka, ikaw ang karapat-dapat na mag-lead ng sambahan, ikaw ang karapat-dapat na magpastor, 'no, hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang standard ng Panginoon. Kasi sabi niya, 'no, ang mababa ay patataas at saka yung nagpamataas ay ipabababa ng Panginoon. So sinabi niya dito na na sabi niya, "Not many of you were wise by human standards, not many were influencers, not many were of noble birth, but God chose the foolish things of the world to shame the wise." Tingnan mo, pinakahamak o sabihin natin mangmang ang pinili ng Panginoon para ipahiya po ang wise, 'no, ang maalam po. So gano'n po ang Panginoon, kaya hindi natin maintindihan minsan kasi kakaiba po ang Panginoon kaysa standard po ng mundo. Kaya minsan po, sabi ko nga kanina, iba-iba po ang napapansin, nawi-witness po natin at nakikita natin na mga preacher, 'no, pero kung magsalita grabe anointed, 'no, dahil hindi po nagbase ang pagiging pastor dahil doctorate ka o ano ka diyan, cum laude, magna cum laude o galing sa sikat na seminary, okay, Bible school rather. Din dito sa 1 Timothy, 5:22, may paalala po si Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy, hallelujah, Timothy, 1 Timothy chapter 5 verse 22. Sinabi dito, "Do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself yourself pure." Bakit sinabi niya dito, mga kapatid? Bakit sinabi ni Apostle Paul kay Timothy ito na, "Do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure." Kasi po, mga kapatid, hindi po basta-basta ang pagpili po ang panawagan ng isang pastor, bagamat po ang, ah, pagpapastor po ay, may installation po sa pagiging pastor po o anong ministry diyan. Ito po ay hindi basta-bastang panawagan. Kaya naman po si, Apostle Paul, nanawagan siya kay Timothy na wag mong madaliin, gano'n din po. Kaya minsan ang may na-experience nga ako dahil, marunong na, hindi man sa sambahan kung saan ako sa church, but sa iba before may na-experience ako dahil, baguhan pa rin na church ito, pioneering, ika nga, hindi porket dalawang beses lang samba si brother at saka si sister dahil magaling kumanta, magaling
maggitara, tumugtog ay pina-point agad-agad sa sa praise and worship team, binigyan agad ng ministry, 'no? Minadali niya na wala hindi man lang niya na doktrina hindi man sabi doktrina yung, na nasabihan kung ano yung mga proseso, para bang walang proseso. Dalawang simba, tatlong samba lang, automatic na agad, ikaw na ang mag-lead diyan, ganyan, mag-song leader. Hindi po gano'n kadali mga kapatid. Gano'n din po, lalong-lalo na po ang pagiging pastor ng isang simbahan. Kasi ikaw ang magpakain sa kanila ng karunungan, kaalaman at karunungan. At ito po ay maaaring ikapahamak po ng membro ng isang sambahan 'pag nagkamali ka po ng pagpili. Okay? Yan po mga kapatid ang ibig sabihin na do not be hasty in the laying of hands. Huwag mong madaliin ang pagpili na ikaw, deacon ka na, ikaw elders ka na, ikaw song leader ka na. So mas lalo, how much more ang pagiging pastor po, na ikaw associate pastor ka na dahil magaling ka magsalita, no? O kaya dahil may pinag-aralan ka kay sister, hindi po ganun kadali mga kapatid. So ano nga ba ang ah, requirements o ang ah, karapat-dapat sa pagiging isang pastor? Ito po ay ah, base lamang ng dikta ng Holy Spirit sa atin kung ano nga ba ang mga requirements ng isang o ang magiging pastor ng isang sambahan. Una po, ikaw ba ay bunga ng panalangin na magiging ah, na magiging isang pastor ng simbahan? Dahil dito po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, may sinabi dito. Basahin po natin muli mga kapatid. Upang tayo ay maliwanagan po sa 1 Thessalonians o 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 o kaya sa Tagalog pa ikalawang Tesalonika kabanata 1 talata 11 o kaya 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, sabi niya, with this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling and that by His power He may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed promoted by faith. So mga kapatid, hindi pala po pwede na walang ang pagiging pastor mo o anumang ministry mo ay walang nananalangin sa iyo. Kahit nga sa sambahan, every Wednesday may prayer meeting, mayroon nga tayong tinatawag na prayer for loved ones, no? Dahil pinipray po natin ang kanilang kaligtasan. How much more po ang pagiging pastor? So kailangan po yan ng taimtiman na panalangin po, or else si pastor, ang senior pastor, baka may uh, uh, conviction ng Holy Spirit sa kanya, kaya pinipray ka para ma-install ka na bilang isang associate pastor. Ganun po yun mga kapatid. Then, ikaw ba ay nirekomenda o commended na magiging isang pastor, o kaya mayroon bang nakapagsasabi sa iyo na isang pastor din na si Kuan pwede na ito mag-pastor sa isang simbahan kasi nakikita, no, as per Holy Spirit, no, God talk to me, kunwari sabihin ng isang senior pastor na si Kuan magiging pastor na dahil ito ang revelation, ito ang conviction ng Holy Spirit na ipinakita sa akin. Kasi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 to 15 may sinabi po ang Panginoon dito. Sabi na to
14 to 15, sabi niya dito, sabi niya, (14 to 15), He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we pass on to you, whether by word of mouth or by letter. Hallelujah, praise God. So dapat may nakapagsasabi po sa iyo mga kapatid na karapat-dapat ka na magpastor sa isang simbahan. O pangatlo po, ikaw ba ay certified, no? Ikaw ba ay karapat-dapat na magiging pastor o qualified ka ba magpastor? Ika nga, certified ka magpastor sa isang sambahan. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, may sinabi po siya, 2:15, sabi niya dito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, kailangan pala mga kapatid ay certified po tayo, no? At hindi po tayo, sabi dito, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, hindi po tayo nahihiya na sabihin ang katotohanan, na ituro ang katotohanan, at kailangan hindi lang tayo naka-stand sa salita ng Panginoon at ito po ay nababasa po sa ating pagkatao. So, yun po ang definition ng certified. Certified ba tayo? Kasi meron iba, pastor nga, pero hindi man lang siya marunong, no? Hindi man lang siya marunong magdisiplina ng kanyang mga anak. Hindi niya kaya disiplinahin ang kanyang mga anak, pero kung magsalita sa iban, grabe maka-preach sa salita ng Panginoon, ngunit sa sariling pamamahay niya ay hindi okay. Isa po yan na requirements. Pangalawa po, mayroon po, sabihin natin, sa sarili niya, no? Tinataas niya yung sarili niya na magiging pastor siya sa isang sambahan, but kung tanungin man lang siya, may itanong, hindi niya maisagot. So, dapat certified po tayo. Dapat gamat po natin ang pagiging isang pastor sa isang sambahan. Kung ang mekaniko nga, dapat certified ka talaga na mekaniko. Kung ang driver nga, dapat may driver's license ka. Kung teacher nga, dapat talagang qualified ka na magtuturo. Or doktor ka, may lisensya ka, o kaya engineer. How much po ang pagiging pastor po natin? Na kaluluwa po ang nakataya nito. May possibility po na mapunta sa impyerno ang isang tao pag hindi po tayo nagturo po ng tama, no? Pag hindi po katotohanan ang tinuturo natin para magkaroon po ng freedom, no, ang bawat membro po to set us free. Hallelujah. Yun po mga kapatid, dapat certified po tayo. Pag sabihin, kailangan ikaw ang magbigay ng word, ng salita ng Panginoon dito sa interpret na ito, kaya may patay. So, kailangan season and out of season po ay gamat po natin ang pagiging pastor po, ang pagbibigay po ng salita ng Panginoon. Pang-apat po, are you constrained to pastor a church? No? 2 Timothy 1:6. May sinabi dito sa 2 Timothy 1:6. Anong sabi niya dito? 2 Timothy 1:6, sabi niya,
For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Doon po tayo sa flame to flame the gift of God. No? Yung painitin natin ang gasa po, no? Ang gift of God po sa atin. Mainit ba tayo diyan sa salita ng Panginoon? So meaning to say, ang sinasabi kong mainit tayo diyan sa salita ng Panginoon, may ka-conviction ba tayo mga kapatid? Baka naman sa tuwing kung kailan lang may Sunday service, doon ka pa mag-o-open ng yung Biblia. So kung sa tingin mo ay may kuling ka ang isang tao ng pagiging pastor, na magiging pastor sa isang simbahan, dapat po paggising niya ng umaga, hindi po cellphone ang na-open niya, kundi Biblia po. At bago matulog po, o kaya araw-araw po, sa regular po na buhay niya, kahit nasa trabaho man siya, kahit saan man siya pumunta, ay dapat po kinahiligan po niya ang pagbabasa ng Biblia para bang SOP na siya, routine na niya ang pag-open po ng Biblia at pagnilay-nilay po ng salita ng Panginoon. Baka naman po wala po tayo ka-conviction po. Baka naman po kahit yung magdasal tayo, kung sabihan tayo ng pastor ikaw ang opening prayer, ay naguguluhan ka pa kung ano ang idadasal mo. Dahil nga wala tayo ka-conviction. So dapat mga kapatid, ang pagiging pagtawag po sa atin na magiging pastor ay dapat po may conviction po yan palagi. So araw-araw po, kung sa umaga minsan nagising ka 4:00, ilang minuto, ilang oras ka, hindi man sabi na kailangan yung may regular ka na pagbabasa ng Biblia, magdasal sa Panginoon. So isa lang po yan sa mga basehan natin kung talaga bang tinawag tayo na sa pagiging pagpastor po natin. So panglima po mga kapatid, confirm po ba tayo, no? Nakukumpirma po ba tayo na confirm ba tayo na magiging pastor sa isang simbahan? Kasi nga yung sinabi natin sa Timothy 1:6, sabi dito kanina, ang may binigay, dapat kinukumpirma po tayo, no? May confirmation po na isang pastor o kaya anak ng Panginoon na makapagsasabi na ito si Kuan, based on my revelation, based on the uh, pag-guide ng Holy Spirit sa akin, ito si Mr. So-and-so, si Brother So-and-so, ay magiging pastor talaga ito ng simbahan. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon ang vision. May mga tao dapat na mag-confirm sa atin na may pinaalam ang Panginoon o may dinikta ang Holy Spirit sa kanila na ang taong 'to, si brother o si sister na ito, ay talagang magiging pastor siya. Yun po mga kapatid, isa lang po yan sa mga basis po. Yung pang-anim po, kasi 7 ito, si Canto de las, sabi niya, "Are you commissioned to pastor a church?" So ang pagiging pastor pala, nung binasa natin sa Acts chapter 7, no? Kung yung pagpili ng mga elders gaya nila Stephen na sabi dito, full of faith and full of Holy Spirit. Nung pinili sila, yung 7 na mga elders po in the early churches, sila po ay in-install po ng church po, ng disciples. No, in-install po sila, dinasalan po sila para
hindi sila sabi automatic, elders na kayo. Hindi po gano'n mga kapatid. May proseso po. Kinomisyon po sila na sila ay, mga elders ng sambahan. Gano'n din po ang pagiging pastor po natin, ang pagiging pastor po sa sambahan. Hindi puwede na automatic ka na lang na magse-self-proclamation ka na pastor ka na, kundi mayroon po senior pastor na i-present ka sa sambahan, dasalan ka ng mga dikon ng buong kongregasyon na na-install ka na bilang isang pastor ng sambahan. Gano'n po 'yan mga kapatid. Kung ang, ministry nga, ang praise and worship team, kung anong ministry diyan, yung pagiging deacon, pagiging elders, deacon or deaconesses o council ba ano diyan sa sambahan, may proper installation nga 'yan sa loob ng simbahan. How much more ang pagiging pastor, hindi basta-basta ang magiging pastor ka o kaya associate pastor ka sa isang simbahan, young pastor, kung anumang tawag diyan mga kapatid, ay may proper installation. Kinomisyon ka talaga ng isang leader kung saan ka na-charge diyan. Yun po ang mga basehan po natin mga kapatid. Then, ang pangpito po, ang last po, committed po ba tayo na magiging pastor sa isang sambahan, 'no? May commitment po ba tayo? Narinig ko sa isang pastor, 'no, Reverend Chito, yung kung saan ako kung saan po ako miyembro sa sambahan ng Panginoon. Sabi niya, ang pagiging pastor po in Bisaya is lunod patay, 'no, hindi po siya automatic. 'No, kasi nga hindi basta-basta po ang, magiging pastor ka. Sa First Timothy chapter 4 verses 14 to 15 may sinabi po sa First Timothy, sabi dito, sinabi dito, "Do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress." So sabi dito, do not neglect your gift or sabi natin gift, appointment, designation ba yan, no? Give yourself wholly to them. So yun po mga kapatid, kailangan committed po tayo sa sambahan, committed po tayo sa pagiging pastor natin, no? Kasi nga ang pagiging pastor ay hindi po siya, ah, hindi po ito hanapbuhay, ngunit ito po ay pagbibigay buhay dahil magpapakain ka sa iyong tupa ng kaalaman at karunungan po ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 15. So, ano nga ba kung ang tanong natin dito, so ano nga ba ang talagang, ah, requirements, 'no, ang talagang isa sa mga qualification po na para masasabi natin, 'no, kung sa trabaho pa, masasabi nating pastor, 'no, ang mga requirements ng pagiging isang pastor sa sambahan. Dito sa First Timothy chapter 3 verses 1 to 7 sinabi dito, First Timothy chapter 3, 1-7 sabi dito, "Here is a trustworthy saying," sabi niya, "Here is a trustworthy saying,
Whoever aspires to be an overseer, sabi niya, pastor, shepherds, o overseer, desire a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, no? Sabi dito, kailangan po ipangarap natin ang noble task. So hindi basta-basta ang pagiging isang noble po. Sabi dito, ah, kailangan daw ang overseer sa sambahan be above a reproach, faithful to his wife. Kailangan tapat tayo sa ating mga asawa, temperate, no? Mapasensyoso po tayo, hindi mainitin ng ulo. Self-control, kailangan may self-control po tayo. Hindi tayo yung hindi tayo basta-basta tira bahala, no? Madadaliin na pag may kagalit ka, bomba agad, hindi ganon. Respectable, hospitable, no? Lalo na po sa strangers, able to teach, makapagtuturo po, sapat po na makapagturo, not given to drunkenness, hindi po tayo lasinggero, hindi po tayo not violent but gentle, hindi po tayo violente, dapat gentle, not quarrelsome, not a lover of money. So hindi po tayo mapalaibig po ng salapi, hindi tayo sa madaling salita mukhang pera. He must manage his own family well. So kailangan marunong mo, alam mo, marunong kang mag-manage sa iyong pamilya. Kailangan ng asawa mo naniniwala sa iyo. Ganun din ang mga anak mo, hindi yung kung anong sinasabi mo, tinatawanan ka. Ganun po yun. And see that his children obey him. So, dapat ang anak mo marunong sumunod sa iyo. Pag sabi mo hindi, kailangan naniniwala ang anak mo. Hindi yung sabi mo, sinuway mo ang anak mo, tinawanan ka lang. So, hindi pwede ganun ang isang leader ng sambahan. Sinusunod ka ng congregation, ngunit ang anak mo, pariwara, no? Hindi sumunod sa iyo bilang isang ama. So, doon pa lang po, foul ka na. And he must do so in a manner worthy of full of respect. So, dapat respetado ka rin. No, kasi ang respeto, hindi man yan sinusolicit, but ang respeto po ay depende sa pagkatao po natin. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Tama din naman. He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders. So dapat may magandang pangalan tayo, may magandang reputasyon tayo sa labas, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. So yun po mga kapatid. Sabihin natin pastor tayo pero doon pa rin tayo sa makamundo. Minsan sumasali tayo sa mga ipinagbabawal po ng gobyerno, pasok sa mga illegal. So paano natin masasabi na anak ka, shepherd ka, lingkod ka ng Panginoon, na klaro dito ang sinasabi. Then dito sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, ang panghuli po, sabi niya, Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, sabi niya, so Christ himself give the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people of works of service, so that the body of Christ may build up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become matured, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So yun pala mga kapatid. So dapat ibinigay tayo ng Panginoon to equip
His people of works of service, so that the body of Christ may be built up. So yun pala ang isa na dapat gawin ng isang pastor ng sambahan po. So dapat turuan natin ang membro natin, marunong tayo, sapat tayo makapagturo, sapat natin ibuo siya, no? At naniniwala sila. Sa madaling salita po, ito po ang isa sa mga palatandaan po na talagang tayo ay masasabi nating pastor ng sambahan po. Sa John 10, may sinabi po dito sa John 10, sabi dito na dito, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Sabi niya. Then dito sa John chapter 10 verse 11, sabi niya, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So yun po mga kapatid. So pag sabihin nating pastor tayo, dapat nare-recognize po ang boses natin ng ating mga tupa at ang mga tupa po ay sumusunod sa atin bilang isang shepherd o sheepman of the house. So yun po mga kapatid ang mga palatandaan po na tayo po ay may calling talaga sa Panginoon na magiging pastor ka. Maraming salamat po. Naway nasundan po natin yung sa part 1 po at ito po ay part 2 ng ibinahagi natin na salita ng Diyos kung ano yung mga palatandaan ng pagiging pastor sa isang sambahan. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.